pa dyan? Masama ang pagkaramdam ko, Angie. May lignat kasi ako. Ay, naku, ano ba yan? Bakit ka naman nilalagnat? O, di ba naulan na ako kahapon sa pag-a-apply ko ng trabaho? Bullshit. Pinapakain na nga kita, papagubot pa rin. Sakit mo namang magsalita. Sinasabing madaling makalimot ang mga kabataan, lalo na kung ang tagumpay ay natikman na. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Ryan sa ating lang sa kanyang panahon. Tay, aalis na ho ako. Talaga bang hindi na magbabago isip mo, Ryan? Talagang hindi na ho, Tay. Doon ako titira kina Angie. Mas malapit sa office ang bahay nila eh. At di hamak na mas malaki ang bahay nila kaysa di. Sige, lumayas ka na. Mas malapit sa office ang bahay nila eh. At di hamak na mas malaki ang bahay nila kaysa sa atin. Pero anak, may sakit naman kasi ang tatay mo. Sana naman hintayin mo gumaling. May makatulong naman ako dito. Nay, pasensya na ho. Napag-usapan na namin ito ni Angie. At hinihintay niya na ako. Pero, Padadalan ko na lang kayo ng pera sa sahod ko. Ho? Sige ho. iwan din tayo ng ating anak. Hindi mo lang inisip yung kalagayan mo. Hayaan mo na, Nelia. May awa ang Diyos. Makararaos din tayo. Talaga, Kuya Ryan? Oh, yung bait mo talaga. Ayos lang yun, Nikki. May pera naman ako eh. O, ayan ha. May pag-blowout ka na sa mga kaklase mo sa darating na birthday mo. Oo nga. Thank you, Ate Angie. Basta ikaw, huwag mo pababayaan ang pag-aaral mo ha. Sure. Yun lang pala eh. Kayang-kaya ko naman ang mga subjects ko eh. Ay, oo nga pala. Ryan, Oh, nagsabi rin sa akin si Inay. Kailangan niya ng bagong salamin sa mata. ganun ba? Oo. Okay, hindi naman problema yun eh. Bigyan mo ng pera. Nasa iyo naman ang kinita ko, di ba? Hindi pa naniniwan mo na sinaaling nila at mga tanong. Dala mo nanay mo. Talaga palang iniwan mo na sina Aling Nelly at Mang Kanor. Nagsama na kami ni Angie, Gary. Saka, kaya naman nila inayat ito yung sarili nila. Diba sabi mo nun sa akin, may sakit si Mang Kanor? Oh. Gumaling ba yun bago ka umalis? Hindi ko alam eh na may sakit si Itay nang umalis ako. Hindi ko pa nga sila napapadala ng pera katulad ng pangako ko sa kanila. Ano? Iniwan mo sila sa ganong kalagayan? Wala na akong magagawa, Gary. Bakit hindi mo malang sila napapadala ng pera? Madalas kasing magkaproblema ang nanay at kapatid ni Angie, kaya tinutulungan ko muna. Pare, concerned lang ako Kaya ako sasabihin ito. Sana naman kung inaalala mo yung ibang tao, mas alalahanin mo yung mga magulang mo habang nabubuhay pa sila. Dahil kapag patay na sila, bigyan mo man ng magandang bulaklak, wala na rin silbi yun. Kanor, masaya ako. At medyo tumataba ka na. Oo nga, Nelia. Pakiramdam ko malakas na ako. Buti na lang ka mo. Meron tayong mababait na kapitbahay na tumulong sa atin para makakuha tayo ng libreng gamot sa center para sa iyo. At bumibili rin sila ng tinda mong mga kakanin. Ang anak natin ka na. Oh. Kahit minsan, hindi tayo dinalaw. Tinawagan man lang. Wala na umalis dito. Ang totoo, nalulungkot din ako. Parang hindi naiisip ng ating anak na nasasabik din tayo sa kanya. Ganun na yata talaga ang mga kabataan eh. Pinupuwera sa kanilang mundo ang kanilang mga magulang.
Samantalang ang magulang hanggang sa huling sandali. Kapatanan ng anak ang siya'y inaalala. Sana lang. Huwag siya mapahamak sa ginawa niya. At sana, maalala rin niya tayo. Lingi, Nikki, Ano? Wala nang trabaho si Kuya Ryan? Oo, Nikki. Kaya nga, naiinis ako. Bakit ganun? Naluwi daw yung kumpanya nila. Kaya nagsara. Pero makakakita din na mapapasukan si Ryan. Matalino naman siya. At tapos ng pag-aaral. Kaya nga, tulad niya yung kinuha ko. Para hindi tayo magutom. Dapat lang ate. Baka mamaya ikaw pa magpalamon sa kanya. Mahirap yun. Ikaw Noli. Wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon? Oo, Gary. Naiinis na nga ako. Magaling naman ako pero ewan ko ba kung bakit hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko. Anong sabi ni Angie? Ayun, madalas niya akong talakan. Pati nanay at kapatid niya. At maparinig na sa akin. Lalo tuloy ako nakaburido. Sina Aling Nelia, nakumusta mo na ba? Hindi nga rin eh. Lalong ayaw kong tumawag o magpunta din ngayon. Dahil wala akong trabaho. Tsaga-tsaga lang pare. Makakahanap ka rin uli ng trabaho. Ano ba naman, Ryan? Tanghali na, nakahiga ka pa dyan. Masamang pakiramdam ko, Angie. May lagnat kasi ako. Ano ba yan? Ba't ka naman nilagnat? Di ba, naulanan nga ako kahapon sa pag-apply ko ng trabaho. Shit, pinakakain na nga kita. Papagamot pa rin. Sakit mo na magsalita. Ay, totoo naman eh. Ano ka ba? Tagal mo nang wala trabaho, Ryan. Napepesti na ako sa buhay natin ganito, ha? Mabuti pa umalis ka na lang dito. Para mabawasan yung pinapakain ko. Angie, Pabigat ka lang eh. Nakatutuwa ka, Nor. Ubus na naman yung mga tinda nating ulam sa harap ng bahay natin. Oo nga, Nelia. Dahil sa magandang kita ng tindahan natin ng ulam, unti-unti tayo nakakaipon. Nasasarapan sila sa mga luto natin. Oh, nagbukas ng pinto. Day. Oh, Day. Ano? Si Ryan! Ang ating anak! Ryan, anak, Day. Sorry po, ngayon lang ako nakapunta rito. Ang laki na ipinayat mo, anak ka. Mukha pa may sakit. ay, kumusta si Angie? Ihiwalay na ho kami. Ah, Binalayas niya ako dahil wala akong trabaho. Ano? Patawarin po ako, Day. Day. Bumalik sa rito kahit may sakit si Itay. Ngayon, bumalik ako dito. Ako naman po ang may sakit. ay, huwag ka nang umiyak, anak. Oo nga naman, anak. Tutulungan ka namin. Gagaling ka rin. At muli magkakaroon ng trabaho. Aalalayan ka namin bumangon. Salamat po, Nay. Nay. Maraming salamat po. Lipat, tol. Lipat. Aba, pare. Pare, Malaki na itong karinderya nyo ah. oo. Sa pagsisikap namin at tulong ng Diyos. Napalaki rin namin, Ha? napalaki rin. Sa pagsisikap namin at sa tulong ng Diyos, naging maayos ang takbo. Dalawa na nga ito eh. Yung naroon sa amin, sina Itay ang mamahala doon. At ang pinakabago, ako naman. Tama talagang ipinayo ko sa'yo na bumalik ka sa parents mo. Oo, Ba? tama. At hindi ko na sila iiwan pa. Namulat na ako sa pagkakamali ko. Yun. Ryan, kumusta ka na? Ayos naman ako, Angie.
Ako na mamahala nitong pangalawang karinderya namin ng parents ko. Paano mo nga pala? Ayos naman ako, Angie. Ako na mamahala nitong pangalawang karinderya namin ng parents ko. Teka, paano mo nga pala nalaman ito? Pinagtanong ko. Inis na kasi kita. Well, sorry po sa ginawa ko. Kailangan po. Nagkamali ako. Sana, bigyan mo pa ako ng second chance. Angie, matagal na kitang napatawad. Kaya lang matagal na rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Kaya sana, maging magkaibigan na lang tayo. Siguro nangyari ang lahat para makita ko na hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Bayaran mo yung kailangan. Pinahabol ka para ikaw naman bumuhay ulit. Ba't wala? No. Talikdan man ng anak ang magulang, ito pa rin ang mga kamay na tutulong sa kanyang pagbangon. Sapagkat ang kanilang pagmamahal ay hindi nasusukat at laging madarama sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Maynard Landicho Jr. bilang Ryan. Special sound effects, Jerry Mutiar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Maganda.